Hello po. So this is just a quick tutorial kung paano po natin gagawin si park orders or open billings kay Utak app. So first is nandito po ako kay settings. Make sure lang po na naka-turn on itong park orders natin. And then balik na po tayo kay register. So yung pinaka-flow po natin kung tayo po ay park orders is first punch po muna yung items. So let's say ang unang order ni customer is nag-Americano siya. Tapos sa hand care category natin, halimbawa nagpa-gel manicure po siya. Tapos foot care, nag-gel pedicure na rin. So after po natin ma-punch yung items, pupunta po tayo kay print. So we can skip this na lang po itong dine-in and take-out since hindi naman po siya applicable or up to you po if you would want to use the dine-in feature kasi meron po tayong coffee. And then after po nun, enter nyo lang po yung note. So dito po kay note, talagay nyo lang po yung pangalan ni customer. So let's say Bea. Printan nyo po muna siya ng order slip. Para itong order slip, mabigay po natin sa staff to prepare po the order. After po nun, since mamaya pa nga po yung payment, isi-save po muna natin siya. So, click nyo lang po tong car icon dito. Lalabas po itong pop-up. Click nyo lang po si plus. And then, kung ano po yung name na nilagay po natin here sa order slip, yun din po yung park tag natin. So, let's say Bea. And then, yung ipipress po natin is si save park order. Pag-click po natin yan, may mag-a-appear na ditong naka-pink. Si Bea nga. Ibig sabihin po niyan, nakasave na po siya sa ating pending bills. So pag nandito pa, ibig sabihin, hindi pa po nasa-settle ni customer yung payment. Close ko na po. So ang tatandaan po natin na steps in punching new orders, in the case of park, is yung acronym natin na OPS. Punch nyo po muna yung order, printan nyo po ng order slip, para if ever kay kitchen or kay staff. And then save nyo lang po lagi kay car icon using pa the name. Halimbawa po si Bea, biglang sabi niya na, Sir ma'am, sorry, si coffee pa-cancel na lang ako. So just in case that happens, need a void. Click nyo lang po yung car icon sa upper right. Dito nga po yung ating pending bills. So click nyo po si Bea. Babalik po yung order niya sa tray. Click nyo po si Americano. But this time, bago niyo po siya mare-remove, hihingi po si system ng passcode kasi nabigay na natin yung order slip kay kitchen. So need mo na i-double check kung nagawa na yung item or hindi. If hindi pa po, kunin niyo yung order slip, manual cross out niyo po muna yun. And then tayo po, update natin sa system by typing po the passcode. By default, 9876 nga po siya. Iilaw na si remove and then click po natin. So mawala na siya dito sa tray but we still have to save it po to apply the changes. Ayan. So, ito po yung process natin of voiding naman. Close ko na po siya. So, while the service po is ongoing, sabi po ni Bea, magpapadagdag na rin daw siya. So, magpapa-foots pa na siya. Pagka ganun po, first, we have to make sure na walang laman yung ating tray. And then, ipapunch po natin siya na parang bago. So, punta lang kay foot care. Punch ngayon si foot spa. Tapos sabi po niya, sige, cappuccino na lang talaga. Final na yung order ko po. So, punta kay coffee ulit, and then punchy cappuccino. So, after po natin ma-punch yung order, pupunta tayo kay print ulit. So, pwede nyo po itong lagyan ng panibagong order slip. Gawan nyo po ng AO before the name. Para pag nag-print po tayo ng order slip, understood po na additional order na po to for Bea. After po nun, so updated na po si barista ng gagawa ng order and si staff po na pa-foots pa tayo. Save lang po natin ulit. Ang difference lang po is pag-click ng save, hindi na po tayo magta-type ng panibagong pangalan kasi may pending bill pa naman po siya. So, click nyo lang po yung name. May pop-up lang pong mag-a-appear, notification or confirmation lang po siya na tama yung pinindot yung pangalan. Pag-click nyo po ng OK, mag-merge na po yung additional order niya sa in-order po niya kanina. Close ko na po. So, even when it comes to additional order, sundan pa rin po natin si OPS, which is again order, printan ng order slip kung kailan po siya applicable, and then savean lang po ng car icon sa tamang name po natin. So what if tapos na po siya sa service, nagbe-bill out na siya, magsasettle na daw ng payment, click nyo lang po tong car icon sa upper right.
Nandito nga yung ating pending bills. Click lang po si Bea. Babalik na po lahat ng items niya from the tray. Punta po kay print. And then bill request naman po yung ipe-press natin. Para ma-review po ni customer ano yung mga in-order niyang items, tas magkano po yung total niya po or isa-settle niyang payment. And then from here, same process na lang po tayo of using the mode of payments here. So from the total na 1,770, halimbawa 2,000 po yung binigay niya, dito ay change, press nyo lang po. Halimbawa si 1,000 twice. Para ito po yung cash received natin and then change. So again po, in taking park orders, same process pa rin naman po tayo. If ever mag-a-apply po kayo ng discounts, you can still do it here po habang di pa po natin siya napapunch as a sale. After po nun, nagbigay na rin po siya ng payment, susuklian na po natin, click nyo na po si charge. Last step na lang po natin is printing out the receipt. So itong order slip, di na po natin gagawin here kasi park orders naman po to. So nagawa na po natin to kanina. And then by this time, since na-record na siya as sale, nagbabawas na rin po to sa ating inventory. Close ko na po siya. So practice lang po muna tayo para mas magamay natin si park orders. And then wag lang pong kalimutan yung ating acronym. Na-punch po muna yung order, printan niyo po ng order slip, si kitchen or si staff if needed nga. And then save lang po tayo lagi kay car icon using po the name of the customer. And then pag kayo po ay magsisave, etong save park order po yung ating ipepress para pag na-settle na po yung payment, mawawala na rin po siya sa ating pending bill. Hope this helps po as a guide. Do let us know lang po if ever you have any questions or concerns. Happy selling po!